Si Joe Marie Jawbreaker Noyne, isang pangalan na sumikat sa mundo ng boxing, ay nagmula sa isang simpleng pamumuhay sa Bogos, Cebu. Ipinanganak noong ika-4 ng Setyembre 1995 sa isang pamilyang salat sa yaman, ang pangarap ni Noyne na iahon ang kanyang mga mahal sa buhay ang naging mitya ng kanyang pagpasok sa matinding mundo ng boxing. Sa murang edad na 13, sinimulan niyang hubugin ang kanyang kakayahan at sa edad na 18, buong tapang siyang pumasok sa professional na boxing. Noong the 7th of September 2013, unang sumabak si Noyne sa professional na laban kung saan nagtala siya ng unanimous decision na panalo laban kay Justoni Autida. Ito ang naging simula ng kanyang impresibong pag-arangkada sa super featherweight division. Sa kanyang angking galing at determinasyon, sunod-sunod ang kanyang naging panalo na nagbigay daan upang mapansin siya sa larangan ng boxing. Makalipas ang ilang taon at matagumpay na laban, ang ating bida ay nabigyan ng pagkakataon upang mapalaban sa championship fight. Sa isang laban na naganap sa Zhongshan, China noong 2017, nagtagumpay ang Pilipinong boksingero na si Joe Noyne laban sa dating walang talo na si Jing Xiangpan. Nakuha ni Noyne ang panalo sa pamamagitan ng isang 8th round technical decision. Ang tagumpay na ito ay nagbigay daan upang makamit ni Noyne ang dalawang titulo, ang WBO Asia Pacific Youth at ang WB's Asian Boxing Council Silver Super Featherweight titles. Matapos ang matagumpay na championship fight ng ating bida, nagawa rin nitong depensahan ang nasabing titulo laban sa pambato ng Mexico na si Hector Montes Garcia sa pamamagitan ng majority decision. Kasunod nito, tinalo rin ni Joe Noyne ang Chinese fighter na si Qi Zhang sa pamamagitan ng 8th-round technical knockout. Ang mga panalo ng ating bida laban sa mga dekalibreng pambato ng iba't ibang panig ng mundo ay nagbigay daan sa kanya upang mas makilala at maging tanyag ang pangalang Joe Noyne sa super featherweight division. Habang tumatagal, lalong bumibigat ang mga naging laban ng ating bida. Sa isang kapanapanabik na laban na ginanap noong April 20th, 2019 sa Edion Arena sa Osaka, Japan, ipinamalas ng Pilipinong boksingero na si Joe the Jawbreaker Noyne ang kanyang katatagan at lakas upang talunin ang Japanese brawler na si Kosuke Saka sa pamamagitan ng technical knockout TKO sa ikalawang round. Dahil sa panalong ito, nasungkit ni Noyne ang bakanteng WBO Asia Pacific Super Featherweight title. Bagamat si Noyne ang nagwagi, hindi naging madali ang simula para sa kanya. Sa unang round pa lamang, agad na nagpakawala ng sunod-sunod na atake si Saka at napatumba pa nito si Noyne sa pamamagitan ng isang malakas na kanan sa panga. Gayunpaman, mabilis na nakabawi ang tubong Cebu na si Noyne. Sa gitna ng agresibong pagsugod ni Saka, nagpakawala si Noyne ng isang kombinasyon na nagpabagsak naman sa Hapones. Hindi lang isang beses, kundi 2 beses na pabagsak ni Noyne si Saka bago matapos ang unang round. Pagdating ng ikalawang round, hindi na pinalampas ni Noyne ang pagkakataon. Kaagad niyang sinugod si Saka at muling napabagsak na naging dahilan upang itigil na ng referee ang laban sa 1 minuto at 15 segundo ng nasabing round. Ang panalo ni Noyne ay itinuring na isang malaking tagumpay sa kanyang karera na nag-angat sa kanyang estado sa world rankings noong panahong yon. Nice! No! Tumba! Joe! Si Arthur! Joe! Pressure! Rugi kayo! Rugi, tumba na! Tumba! Ay, go! Bago! Wala! Joe! Pressure! Joe! Ay, pataka! Go, oy! Okay. Go! Ayaw! Ay, pataka! Tanawa! Pressure! Timing nga! Ay, pataka! Timing nga! Joe! Ay, pataka! Ano? Maigo na, wala na! Rugi pa kayo na!
Rugi pa kayo na. Wala nyo. Cutting, cutting, cutting. Nice. Dali na tayo, boy. Time-timingan lang. Di na kauman dyan sa maigo na. Rugi pa kayo na. Oh. Tiyan dyan, tiyan. Ayaw signaong, tiyan, tiyan. Ayaw signaong. Kaya mo pinsa ba na? Ari ang ubos. Anak. Joe. Tiyan na lang sa. Kaliti babaw ha. Babaw, kaliti babaw. Istris tiyan, huwag babaw. Ana, dili na kadaog, rugi na kayo na. Rugi pa kayo na. Huwag pa na muli eh. Sakit na yung pangana. Yo! Oo, tumbang dyan. Yeah, Joe, Joe! Sa isang gabi na yumanig sa mundo ng boxing sa Japan, ipinakita ng Pilipinong si Joe Jawbreaker Noyne ang pambihirang lakas at determinasyon nang talunin niya ang itinuturing na pambato ng Japan at dating Olympian na si Satoshi Diamond Lev Shimizu. Ang makasaysayang laban na ito ay naganap noong ang ika-12 ng Hulyo, 2019 sa Edion Arena sa Osaka, Japan, kung saan matagumpay na naidepensa ni Noyne ang kanyang WBO Asia Pacific Super Featherweight title. Bagamat pumasok sa laban bilang underdog, hindi nagpaapekto si Noyne sa reputasyon ni Shimizu, isang 2012 London Olympic bronze medalist na may malinis na kartada at lahat ng panalo ay via knockout. Ang laban na ito ay inaasahang magiging isa lamang hakbang para kay Shimizu patungo sa isang world title fight. Ngunit may ibang plano ang matapang na boksingero mula sa Bogo, Cebu. Unang round pa lang, matindi na. Mula sa unang tunog pa lang ng kampana, ipinakita agad ni Noyne na hindi siya naparoon para maging isang madaling kalaban. Bilang isang southpaw, epektibo niyang ginamit ang kanyang jab na agad ikinagulat ni Shimizu. Hindi nagtagal, isang malakas na combination mula kay Noyne ang nagpabagsak sa Hapones na boksingero. Nakatayo man si Shimizu, muli itong pinatikim ni Noyne ng kanyang lakas at sa pangalawang pagkakataon ay bumagsak ito sa lona bago pa man matapos ang unang round. Pagbalik sa kanyang kanto, kitang-kita na ang pinsala sa mukha ni Shimizu, particular na ang mabilis na pamamaga ng kanyang kanang mata. Ito ay isang malinaw na senyales na ang inaasahang madaling gabi para sa kanya ay nauwi sa isang bangungot. Sa mga sumunod na round, mula ikalawa hanggang ikalima, ipinagpatuloy ni Noyne ang kanyang matalinong pag-atake. Nagpalipat-lipat siya ng target mula ulo hanggang katawan na lalong nagpahirap kay Shimizu na makahanap ng sagot sa estilo ng Pilipino. Habang si Noyne ay komportable at puno ng kumpiyansa, si Shimizu naman ay tila walang mahanap na paraan upang makapagsimula ng sarili niyang opensa. Ang malaking bentahe sa tangkad at reach ni Shimizu ay naging walang silbi dahil sa walang tigil na pressure at tamang-tamang mga suntok mula kay Noyne. Papasok ng ika-6 na round, yung kalagayan ni Shimizu ay malala na. Halos sarado na ang kanyang kanang mata, duguan ang ilong at bakas na sa kanyang mga kilos ang pagod at ang bigat ng mga tinamong suntok. Sa isang punto, pansamantalang itinigil ng referee ang laban upang ipasuri sa doktor
ang kalagayan ni Shimizu, isang hakbang na sa tingin ng iba ay para bigyan ng pagkakataon makabawi ang pambato ng tahanan. Hindi ito nakatulong. Nang ipagpatuloy ang laban, muling sumugod si Noynoy at pinaulanan ng suntok ang depensa ni Shimizu. Sa huli, matapos tumanggap ng isang solidong kaliwa sa muka, si Shimizu na mismo ang sumuko. Itinaas niya ang kanyang kamay at nagsimulang tumalikod, isang malinaw na senyales ng pagsuko. Sinamantala pa ni Noynoy na magpakawala ng huling 2 suntok bago opisyal na itinigil ng referee ang laban sa 2 minuto at 18 segundo ng ika-6 na round. Ang resulta, isang technical knockout na panalo para kay Joe Noynoy. Ang buong arena ay natahimik habang ang Pilipinong boksingero at ang kanyang koponan ay nagdiwang sa gitna ng ring. Ang pagkapanalo ni Noynoy ay hindi lamang isang simpleng depensa ng titulo. Ito ay isang malaking upset na gumulat sa buong Japan at nagbigay ng malaking pangalan kay Noynoy sa international na eksena. Tinalo niya ang isang undefeated Olympian sa mismong bakuran nito, isang bagay na nagpataas sa kanyang ranking at nagbukas ng pinto para sa mas malalaking laban. Ipinakita niya na ang pusong palaban ng isang Pilipino ay kayang manaig kahit sa pinakamabibigat na pagsubok. Dalawang buwan lamang ang lumipas matapos talunin ng ating bida ang undefeated Japanese Olympian. Isang Japanese champion na naman ang gustong sumubok sa lakas ng ating pambato. Nauwi sa isang controversial na technical draw ang laban sa pagitan ni Joe "Jaw" Breaker Noynoy ng Pilipinas
at ng pambato ng Japan na si Kenichi Ogawa noong Disyembre 7, 2019. Dahil sa resulta, napanatili ni Noynoy ang kanyang WB o Asia Pacific Super Featherweight title sa isang paraan na hindi inaasahan ng marami. Ang laban ay markado ng matinding sagupaan at hindi sinasadyang mga banggaan ng ulo na siyang naging dahilan ng maagang pagtatapos nito. Ayon sa karamihan, ang ginawa ng Japanese fighter ay isang matinding pandaraya. Humanap ito ng paraan upang makaiwas sa pagkatalo. コンビネーションで、攻めていくな。右のジャブとクロスしました。チャンピオンのノイナイ右のジャブ左伸ばしてくるかも内側にやるクー。強いないのもやっぱりこう警戒してますよね。小川のパンチ力。 Papasok sa laban, si Noynoy ay nagtatanggol ng kanyang titulo sa pangatlong sunod na pagkakataon sa mismong bansa ng Japan matapos ang kanyang mga nakaraang tagumpay laban kina Kosuke Saka at Satoshi Shimizu. Si Ogawa naman ay isang kinatatakutang hard hitter na may layuning bawiin ang karangalan para sa kanyang bansa. 右のボディナイスファイトというまだ止血できる可能性はあるという判断です。自分の持ち味のワットブラックを考えやりしっかり狙ってました。はい。非常に恐ろしいタイミングでもありました。 Mula unang round. Mula pa lamang sa unang round, naging kapansin-pansin na ang madalas na pagbabanggaan ng ulo ng dalawang boksingero. Sa isang insidente, nagtamo agad ng hiwa sa kaliwang talukap ng mata si Noynoy. Hindi naglaon, si Ogawa man ay nagkaroon din ng hiwa malapit sa parehong bahagi. Sa kabila nito, si Noynoy, na isang southpaw, ang nanguna sa unang round at naipakita ang kanyang husay. 強振していくっていうのだとノイナイにはもうだから今日の戦い方いいですね。確かに飯田さんのおっしゃる通り試合前右のボディストレート。左フック相手。左フックそして右のフック。ここも少し相打ちになりまして。また今度は小川の右が上のあたり結構な血ですね。ここもドクターチェックが入ります。 Sa ikalimang round, muling nagkaroon ng malakas at hindi sinasadyang banggaan ng ulo. Sa pagkakataong ito, lalong lumala ang hiwa ni Noynoy na naging sanhi ng malakas na pagdurugo. Dahil sa tindi ng pinsala at sa patuloy na pag-agos ng dugo na nakaaapekto na sa kanyang paningin, pinayuhan ng ring physician ang referee na itigil na ang laban. これで試合止まれば負傷の判定。負傷判定ということになりますね。ここまでのラウンドでの負傷判定。ここで試合を止めます。 Dahil ang pagtigil ng laban ay sanhi ng isang accidental headbutt at hindi pa tapos ang itinakdang bilang ng mga round para maging isang opisyal na desisyon, kinailangan itong desisyonan batay sa mga scorecard ng mga hurado hanggang sa punto ng pagtigil. Ang kinalabasan ay isang technical draw na nangangahulugang napanatili ni Noynoy ang kanyang korona. Ito ay isang resulta na nag-iwan ng halo-halong reaksyon sa mga manonood. Bagamat hindi natalo, hindi rin ito ang panalong inaasam ng kampo ni Noynoy na nauwi sa isang biglaang pagtatapos dahil sa madugong insidente. Matapos ang controversy fight nito laban sa Japanese, ginulantang ni Noynoy ang mundo ng boxing sa Australia. Ipinamalas ng ating bida ang kanyang tapang at lakas nang bigyan niya ng unang talo ang nooy umuusbong na bituin ng Australia na si Liam Wilson. Ang kanilang laban ay naganap noong Hulyo 7, 2021 sa Newcastle Entertainment Centre sa Newcastle, Australia. Nakataya sa laban na ito ang titulong WBO Asia Pacific Super Featherweight kung saan si Noynoy ang nagtatanggol na kampeon. Pumasok sa laban si Liam Wilson bilang isang undefeated at paboritong manalo sa sarili niyang bakuran. Sa kabilang banda, si Noynoy ay hindi lamang underdog, kundi dumaan din sa malaking sakripisyo, isang 18 buwang pahinga mula sa paglaban at isang mahigpit na 2 linggong hotel quarantine pagdating sa Australia. Guriting lahat ng pagod at sakripisyo ay nagbunga sa loob ng ring. Mula pa lamang sa unang round, agad ipinakita ni Noynoy na hindi siya basta-basta. Nagpakawala siya ng isang malakas na suntok na nagpabagsak kay Wilson sa lona. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa professional na karera ni Wilson na siya ay napabagsak.
yung kanan, nag-hook na siya. Sige, sige, Rocky Ben. Yan! Rocky Benjo, Rocky Benjo! Rocky Benjo! Mag-hook na, mag-hook. Ay, kita, kay Bugay, Bugay. Yan! Kalit nung, kalit nung, kalit. Yaya Jo. Yun! Ulit, pik. Kita, umukin na Jo. Matalo ka na. Yan! Bagamat nakabangon si Wilson at sinubukang bumawi, isang malinaw na mensahe ang ipinadala ni Noynoy. Yun! Balik na Jo. Ay. Sa mga sumunod na round, sinubukan ni Wilson na gamitin ang kanyang kumpiyansa at makipagsabayan kay Noynoy. Nagkaroon siya ng ilang magagandang sandali at nagpakawala ng mga solidong suntok. Kabilang ang isang malakas na kaliwang hook na nagpadugo sa kanang tainga ni Noynoy sa ikatlong round. Gayunpaman, nanatiling kalmado at kalkulado ang Pilipino. Abaga, ay tagay. Yan, ganyan. Sa ikaapat na round, pinaulanan niya ng sunod-sunod na malalakas na suntok si Wilson na nagresulta sa 2 beses pang pagbagsak ng Australiano. Sa kabila ng katapangan na ipinakita ni Wilson sa pagtayo, malinaw na nasasaktan na siya ng husto. Hindi na pinalampas ni Noynoy ang pagkakataon. Isang nag-uumapaw na overhand left mula kay Noynoy ang muling nagpatumba kay Wilson sa ikaapat na pagkakataon sa buong laban. Mabilis na pumasok ang referee at itinigil ang laban nang hindi na nagsasagawa ng bilang. Ang resulta, isang makagimbal na 5th round technical knockout na panalo para kay Joe Noynoy. Ang tagumpay ni Noynoy ay isang malaking upset na nagpatahimik sa mga Australianong manonood. Hindi lamang niya matagumpay na naidepensa ang kanyang titulo, kundi pinatunayan din niya ang kanyang kalibre bilang isang world-class na boksingero. Dinungisan niya ang malinis na kartada ni Wilson at ipinakita sa buong mundo ang husay at pusong palaban ng mga boksingerong Pilipino kahit pa dumating bilang dehado at sa teritoryo ng kalaban. Sige na, tapusin Jo. Ilaw ka, ilaw. Ilaw, ilaw. Utong, iya. Kaliwa. Iya, Ay, Jo. makulit. Jo, ginawa Jo. Ginawa. Yan, kalit. Ang nililaya. Timing ha. Yan. Iya, Jo. Tula. Buhay. Sige na, Jo. Wala na. Yan. Wala na, Jo. Layo kayo ka. Jo, fake. Ay, bago. Jo, fake. Jo. Wow. Tuloy. Tasang kanan. Tuloy, Jo. Yan, ilaw. Lawas. Lapir. Utong. Wala na yan, Jo. Utong ba, utong? Yan. Tuloy. Sabog. Abaga, ay pagbaro. Tumbang yan, Jo. Ay, bago, Jo. Pangili dong. Yan. Ay, nalungkit. Lawas. Lawas sa. Yan. Ay, bago. Galit. Lawas sa. Yan. Galit sa taas. Kaya. Yan. Kaya. Rocket, Jo. Di pa tayo, Jo. Abaga, ay na. Di pa tayo, Jo. Yo. Taas lang. Abaga. Baga. Yan, aray ko. Ano yan? Dong, 30 seconds. Ang kwento ni Joe Noynoy ay isang paglalakbay ng isang mandirigmang hindi sumusuko. Mula sa pagiging jawbreaker na yumanig sa Japan at Australia hanggang sa pagharap sa mga hamon, ipinakita niya ang diwa ng isang boksingerong Pilipino. Matapang, puno ng puso at laging handang bumangon anuman ang pagsubok. Hanggang dito lang muna tayo muli. Salamat sa laging pagsubaybay mga boss. God bless at mag-iingat palagi.